So yun, doon na tayo sa reviews na itong Stargazer GL 2025. Yan, 7-seater to. So dito muna tayo sa loob. Ito yung itsura niya. Yan, so dito muna tayo sa steering wheel. So ito yung itsura ng steering wheel niya. Hindi siya naka-leather. Hard plastic. Two-tone na merong black and silver. Tapos yan, connected na rin to sa monitor. Yung volume niya. Up, down. Pag may tatawag, yan, nandito na rin. Tapos dito sa kabilang side, yung pag-adjust lang doon. Dito sa driver seat, dito yung unlock, tsaka lock. Tapos pag-control sa side mirror, yan, pwede mong adjust yung side mirror. Yung side mirror na ito, mga B, hindi siya na auto-fold. Tapos ito, yung lock, para hindi mababa yung window sa likod. Kasi ito, kahit i-lock mo to, itong part na to, pwedeng mababa yung bintana sa passenger seat. So, hindi mo siya makokontrol. Hindi mo siya malalak. Yung handbrake niya, yan, hindi automatic. Tapos dito, yan, drive, neutral, reverse, park lang. Pwede mong gawing manual, plus minus lang. Ito yung gusto ko dito sa Stargazer. Ang ganda nung itsura ng dashboard niya kasi ang laki. Tapos ang daming compartment, ang daming pwedeng paglagyan. So ito na yung isa, yan yung isa. Tapos ito, another compartment ulit siya. Yan. Ang gandun sa dulo. Diba? Tapos ito may another extra pa compartment, maliit lang. Yan, dyan ko nilalagay yung shades. Yan, charger pwede din. Ang two-tone din siya, color black and silver. Dito rin, ang ganda ng itsura niya. Yung monitor pala ng GL, mga B, hindi ganito. Radio type lang siya, tapos maliit lang. Hindi siya Android. So, pinapalitan na rin namin yun ng 360 and recorded tong 360 na to, mga B. Sa aircon, yan, ganyan lang. Simple lang siya. Yan, na-adjust siya. Tapos ito yung AC. Yan yung hangin kung gusto mo sa loob or sa labas. Pag nakailaw yan, ibig sabihin, yung circulation ng hangin is andito lang sa loob. Pag in-off natin yan, yung hangin yan makukuha sa labas. So, lagi lang namin binubuksan kasi ang baho eh. Pag sa labas ka kumuha ng hangin, ang usok. Ang lamig ng aircon niya. Number 1 lang yan, malamig na. Bumabiyahe ako ng punutong sasakyan. Number 2 lang nilalagay ko. So, ito pala ang manubela niya, na-adjust din to. Ito. Yan, pwede mong iangat. Yan, pwede mong iangat and ibaba. Tapos yan, dito sa part na to, maluwang siya, mga B. Ang height ko, 5'8". Ito yung ulo ko, may sobra pa na halos kalahating dangkal ko. Ito matama sa dashboard itong tuhod ko. Pag nandito ka nakaupo sa passenger, ganun din, maluwang din siya. Tapos yung upuan nito, napaka-komportable pa. Kasi doon dati sa sasakyan namin na Accent, parang nakakakuba, lubog na yung sandalan. Ito ang kapal kasi ng upuan niya, nung foam. Sakto sa katawan ko, sa likod ko yung curve nung upuan nito. Tsaka pagdating pala sa mga upuan, mga B, hindi to naka-seat cover. Ano lang siya, as in walang cover yung nabigay sa amin to. Hindi siya naka-leather. Tapos, pinagawan namin to ng car seat cover. Ito yung itsura niya ngayon. Original design lang yung pinagawan namin at nilagyan ng pink na lining. Color black and pink. Yan, sa mga gusto magpagawa ng car seat cover, gumagawa kami ng seat cover kahit sa anong klaseng sasakyan. Ito yung page ko. Pwede kayong mag-direct na PM dyan or pwede rin naman direct sa akin mag-PM kayo, mga B. Tapos dito, meron ditong visor. Wala siyang salamin. Literal na visor lang talaga. So, nilagyan ko lang din nito. Sa mga gustong umorder yan, meron din ako binibenta nito. Check nyo lang sa TikTok account ko. Ito, lalagay ko na rin yung link. Tapos, ito, may ilaw dito. Yan, ganyan lang din siya. Ito yung salamin. Di siya ganun kalaki, saktuhan lang. Para sa akin, nalilitan ako. Pero okay lang naman. Pagdating dito sa visor sa passenger seat, wala rin siyang salamin, mga biya. Kung magtatanong kayo, nagtitinda rin po ako yan. Yan sa TikTok account ko. May LED light po yan. 3 kulay po yan. Open natin ha. Yan. Tapos yellow. Yan, di ba? Stig. Yan, saktong-sakto to sa mga misis natin na mahilig mag-makeup, ang lakas makasosyal. So dito sa passenger seat, sa pintuan, meron siyang lagayan dito ng mga bottled water. Kung maliliit lang, kasya dito 3. 1, 2, 3. Ayan, another compartment ulit. Charger. Nandito pwede rin mag-charge, pero kailangan meron kayong ganto connector. So yan, lagayan ulit ang bottled water ng maliit at merong malaki. Ganyan kaluwang yan, ang dami mong malalagay. Wala siyang console dito or armrest sa GL. Tapos dito sa passenger seat naman, yan, ganun din katulad dun sa driver seat. Meron ding lagayan ng bottle. Pwede dito yung mga maliliit, 3 rin. 1, 2, 3. Yan, tapos dito, yan, lagayan din ng mga barrier kung ano-ano.
So yun, tapos na tayo dito sa front row. Punta na tayo dito sa second row. Pakita ko sa inyo. Tinanggal ko na yung shades ko kasi inabutan na tayo ng gabi. So ganda na may kaluwang din. Yan, dito tayo sa legs ko 5'8 yung height ko. So maluwang pa din siya. Sobrang komportable pa rin niya. Tapos yan, ulo ko pagdating sa second row. Yan, isang dangkal na yung pagitan. Tapos na-adjust din tong upuan. Yan, pwede mong i-abante. Yan, sagad to sa abante. Tumatama na dito sa upuan sa harapan. Pwede rin i-adjust tong upuan paabante dun sa harapan. Pero dun sa upuan sa likod, hindi na ma-adjust yung upuan dun. Hindi siya ma-atras abante. Yung dito lang sa second row at first row lang. And eto, lagayan ulit ng bote. Tapos eto, lagayan ulit ng kung anong anik-anik, cellphone. Tapos pagdating dito, lagayan ulit ng bote na maliliit. And isa, dalawa, tatlo. Tapos dito sa kabilang side, ganun din. Lagayan ng bote. Tapos yan, hawakan. Magkabilaan yan meron. Tapos may aircon. Kung may passenger dito na isa lang naman or dalawa, hindi ko na to binubuksan kasi ang lamig doon pa lang sa harapan na aircon. Pag ni number 2 ko na yon, hanggang dito aabot na yung lamig niya. Lalo na pag binuksan mo pa to, ang lamig na. So ito yung second row. Pupunta tayo sa third row. So pag i-open mo yung third row, ito lang, pipindutin mo lang to. Yan, kusa naman na siyang aangat din. So yan, pasok tayo dito sa third row na. So yan, dito sa third row yung taas, yan, hindi pa rin umaabot yung ulo ko. Ito na lang yan. Yan, ganito. Meron pa rin space mula dito sa ulo ko hanggang ceiling. Saktuhan lang. Pero itong sandalan, hindi na yan na nabababa. Talagang straight body kang alam talaga pag nandito ka na sa likod. Pero still maluwang pa rin, kasya pa rin dito. Siguro kung mga bata, pwede na yung tatlong bata pwede pa dito sa likod. Pero kung dalawang malaki tulad ko, pwede dalawa. Yan, magkakasya pa rin. So ito na yung legs ko. Yan, meron pa rin siyang allowance ng mga 1 inch. Tapos ito, yung gitnang upuan, yan pwede mong iangat sagad doon. Nafo-fold dyan parehas. Tapos ito rin, pag gusto mo itong ibaba, yung sandalan sa pinakalikod, pwede rin. Hihilain mo lang to. So yan. So ito yung isa. Yan, ganyan na siya. Yan, kaya pag meron ka mga ilalagay na gamit na malalaki, pwede. Ibaba mo yan yung. Ibaba mo, ayan. Yan, pwede mo siyang ibaba na ganyan. Isa pa na. Tapos itong red na line na to, hindi to nailaw. Sa ibang variant kasi ng Stargazer umiilaw yan. Pag sa GL, hindi yan umiilaw. Design lang siya. Tapos itong pintuan dito sa second row, may child lock siya. Pero bago mo siya ma-child lock, gagamitin mo tong susi na to. Tapos may iikutin ka lang para mag-child lock na yan. Nandito naman sa harapan ng upuan yung pag-open sa gas tank. Ito yon. Tapos dito yung sa hood. Hilain mo lang yan para magbukas. Tapos dito na tayo sa engine, 115 horsepower, 6,300 RPM. Yung makina nito ay VT na din or Intelligent Variable Transmission. Mas responsive siya and mas pinatipid siya sa konsumo ng gas. Acceleration time, 11 to 13 seconds. Kaya niyang kunin yung 100 kilometers per hour. Top speed, 180 kilometers per hour. Fuel tank capacity, 40 liters. Headlight nito, halogen. Tapos yung silver na yan na lining na nasa taas, di siya umiilaw. Design lang siya na color silver. And so itong part na to sa driver seat, ito yung blind spot talaga. Nakakailang siya. No unang gamit ko to ng for 1 week. Yung mga tumatawid na bigla na motor, tao, hindi ko siya nakikita. Kaya ang ginawa ko, nagpa-tint ako na clear lang siya or hindi dark yung tint na nilagay ko dito sa harapan. Yan, tsaka dito sa driver seat, tsaka passenger seat na tint. Pero yung hanggang likod, naka super dark na yan na tint. Pero dito sa harapan, light dark lang yung pinalagay ko dyan. So may hirapan kayo pag first time nyo tong ginamit. At first time nyo mag-drive, ito kagad yung kinuha ninyo. Nakakailang. Although sa ibang sasakyan naman, may ganyan din tulad sa Innova. Pag alam ko sa Innova, may ganyan din eh. So ang technique sa mga ganyan, sasandal kayo ng husto. Tapos sisilipin nyo, yan, sisilipin nyo talaga dyan pag alanganin yung daan, pag hindi kayo kampante or hindi nyo kabisado yung lugar, uugaliin ninyong sumilip lagi dyan. Pag babae ka naman, lagi kayo nakadukduk dito, yan, dito ka sa part naman na to sisilip. Yan, ugaliin nyo lang talaga sumilip lagi. Sa part na maliit na yan, tsaka dito sa side na to. Yan, kasi pagdating naman doon sa kabilang side, walang problema kasi kitang-kita. Pero sanayan lang talaga. Pero ako ngayon naman na problema sa akin to dahil isang buwan ko na tong gamit. So doon naman tayo sa fuel consumption, kung malakas ba siya o hindi. Para sa akin sobrang tipid nito.
Pag city driving, katulad nito kahit gaano ka-traffic, kasi yung biyahe ko dito Bacoor, Las Piñas, or Manila, Cavite, ganun, 14 to 15 kilometers per liter. So, ganun lang siya katipid mga B. Pag long drive or nasa highway ako, pumapalo siguro siya ng mga estimate ko lang 16 to 18 kilometers per liter. Pag open talaga yung daan. Yun, sa mga gustong kumuha ng Stargazer GL 2025, so yun, ito na yung mga reviews lahat na banggit ko naman na dito. Kung may tanong man kayo or kung may kulang, comment nyo lang, sasagutin natin sa next video natin.